Hi guys, welcome to the Try Mom, and I'm just going to share to you my burnt bass cheesecake recipe. And as you can see, nilagyan ko ng oil yung pan para mag-hold yung dalawang baking paper na ipapatong natin para sa ating cheesecake para hindi siya mag-overflow. Kasi pag isa lang, may possibility na mag-overflow yan. And then as you can see, ang gamit kong cream cheese is Emborg, which is 226 grams. And simut-simutin lang natin yan kasi sayang. And nilagay ko na rin yan sa room temperature kaya medyo malambot. Kasi kailangan mabilis siyang i-mix. Kasi masakit sa braso sa totoo lang kapag nag-mix ng cream cheese. And as you can see, ayan, ginamitan ko lang yun ng whisk para mag-smooth siya kahit papano. And dahil hindi ko na siya kinaya, gagamitan natin yan ng mahiwagang mixer. Para mas mapabilis yung trabaho natin. Ayan. So, binibigyan lang ako ng daughter ko ng sugar. Tinutulungan niya ako maglagay ng sugar kasi, gusto din niya matutong mag-bake. And, ayan, ang nilagay ko pala dyan is 100 grams of sugar. So, i-mix-mix lang natin yung gamit ng mixer hanggang maging smooth siya. Kasi kailangan mag-incorporate yung sugar sa cream cheese hanggang mag-smooth. And then, ilalagyan lang natin siya ng all-purpose cream. Ang gamit ko dyan ay Alaska All-Purpose Cream na 250 ml. So, ayun. Kaya Alaska binili ko kasi wala lang. For me kasi masarap yung Alaska. So, yun ang ginamit ko dyan. So, mix lang natin siya hanggang mag-smoothen siya and i-add natin ang ating eggs. Maglalagay lang tayo dyan ng 2 eggs pero 1 at a time para mag-mix siya ng maayos. And then, ayan yung daughter ko. Gusto niyang mag-mix-mix. So, hinahayaan ko lang siya habang ni-scrape ko yung nasa gilid kasi sayang naman yung mga napupunta sa gilid ng mga cream cheese. Then, mag-add lang tayo ng 1/8 teaspoon of salt and then 2 tablespoon of flour na isi-sift lang natin para smooth yung flour. Ayan, i-mix-mix lang natin siya hanggang wala ng flour na nasa ibabaw ng ating cheesecake mixture. And then we're going to add 1 teaspoon of vanilla para yung aroma ba ng cheesecake natin mabango. And then, gagamit lang tayo dito ng turbo broiler kaya sa mga nanay dyan na walang oven, gamitin nyo tong recipe na to kasi malaking tulong to. And then, ilalagay na natin siya sa ating baking pan. Transfer lang natin siya ng dahan-dahan. And sisimutin natin yung mga gilid. Ayan. Bali, ang gamit ko palang dyan pan is 20 centimeters. Parang kinumpute ko yun sa Google is lumalabas na parang nasa 7 inches yung pan natin siya. Yan, ilalagay lang natin siya sa ating turbo broiler na preheat ko na in 200 Celsius in 10 minutes. And then after nun, ilalagay natin ang ating cheesecake and lalagay natin ulit siya sa 200 Celsius in 30 minutes. Hayaan lang natin siyang maluto and i-check na lang natin kasi minsan hindi rin natin alam, no, kung maging okay ba siya or hindi. Pero ayan, sa awa ng Diyos, naging okay naman siya. So, ayan, medyo jiggly puff pa siya. So, sabi kasi sa mga napapanood kong cheesecake recipe, no, na dapat yung Basque burnt cheesecake is, yung consistency niya is parang egg pie. So, luckily, yung consistency ng ating cheesecake ay parang talaga siyang egg pie. And ang sarap-sarap niya, malinamnam siya, hindi siya nakakaumay. For me, okay siya. Nagustuhan siya ng daughter ko. So, kung nagustuhan siya ng daughter ko, for me, panalo. And ayan, as you can see, ang sarap-sarap. I-try nyo na.